Hello guys, tara samahan nyo ako magano tayo. Pa-adjust tayo ng torsion bar. Kasi hindi na malamig yung aircon ng sasakyan. Kaya pa-adjust natin yung torsion bar. So, dito nga pala ako magpapa-adjust sa Giga. May tagig sa ML Quezon lang. So, yung price nung pagpapa-adjust ay 900 pesos. Tapos, syempre, pag nagpa-adjust ka ng torsion bar, pag may ginalaw, mababago yung camber. Kaya magpapa-camber ka, 1,500 yung bayad. So, tara, samahan niyo ako. Silipin natin kung paano yung ginagawa yung pagpapa-camber ng Toyota Revo, no? Let's go. So, yun nga, pag mag-adjust pala kayo ng torsion bar, no, lagyan nyo muna ng WD-40 yung nut na 22mm yata yan. O 24. Yan, dalawa yan, kontrahan. Ang pag-adjust kung pabababain nyo yung sasakyan ay paluwag, no? Luluwagan nyo lang yung tornilyo, no? Na torsion bar. So, pag gusto nyo namang itaas, sisikipan nyo naman yung pihit dun sa torsion bar. So, kailangan pantay yung pihit ng tornilyo both side, no? Kung 6 na ikot sa kabila, sa kanan, 6 na ikot din dapat sa kaliwa. Ganun pag mag-a-adjust ka ng torsion bar. Nga pala, ito nga pala yung yung dati niyang height. Tapos ito naman yung height niya nung na pihit na yung torsion bar. So yan, tingnan niyo. So, yun nga, yung feedback naman dun sa ride, no, pagkatapos ma-adjust yung torsion bar ay medyo konti lang, nagkaroon siya ng konting tagtag, pero hindi naman ganun ramdam, no, kag mag-isa ka, no. Hindi ko pa nasusubukan kung pagpuno siya, kung gaano siya katagtag, or kung ano yung comfort ride niya. Pero so far, nung umuwi naman ako galing sa shop, dinaan ko sa mga lubak-lubak, hindi naman siya ganun katagtag. So, yung tinaas, yung binaba pala nito ay 4cm, no? 4cm lang yung binaba niya. From 22cm naging 18cm. So, 4cm yung drain up nung body ng sasakyan. So, sana makatulong sa mga gustong magpa-drop ng Toyota Revo. Another tip po, no, pagkatapos natin magpa-adjust ng torsion bar, kailangan din natin magpa-camber alignment para hindi maubos yung gulong kagad natin.